Magandang araw mga bata! Magandang araw po! Bago natin sisimulan ang ating talakayan, hinihikayat ko ang lahat ng tumayo para sa ating manalangin at pagkatapos nating manalangin, huwag mo na umupo sapagkat nagkakaroon tayo ng pampasiglang awitin. Ngayon, mayroon bang liban sa araw nito? Wala po. Mabuti naman kung ganun. Bago tayo dadako sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Ano sa tingin nyo ang kinakailangan mo gawin kapag ang inyong guro o ang inyong kaklase ay nagbibigay ideya o opinyon? Mag-aaral, Angel? Makinig po. Mahusay, kinakailangan nyo makinig nang sa ganun ay makakatuto kayo. Paano naman kapag ang inyong guro ay magbibigay ng pagkakat gawain? Mag-aaral, Angel? Magaling, kinakailangan maging matilahok nang sa ganun ay mas magaling ninyong matapos ang inyong pangkatang gawain. Sinulangan yun, kinakailangan susundin ang ating kasunduan. Basahin na lahat, makinig at makilahok. Ngayon, bago natin sisimulan ang ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Gusto niyo ba yun, mga mag-aaral? Mabuti naman kung gano'n. Ito ay ang pangkat-una at ito naman ang ikalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng larawan at mga ginulong letra. Ang gagawin niyo lamang ay buuin ang mga ginulong letra base sa larawan na ibinigay ko sa inyo. Ngunit bago ang lahat, may papakita akong chart ng mga puntos. Dito ko ilalagay ang mga puntos na inyong makukuha sa ating pangkatang gawain. Okay. Ngayon, ito ay para sa unang grupo. Huwag mo nang buksan. Ito naman ay para sa ikalawang grupo. Pag bilang ko ng tatlo, pwede nyo nasulat ang inyong pangkatang gawain. 1, 2, 3. Pwede nyo na itong simulan. Okay, mga miyembro na inyong grupo, tulungan nyo ang inyong mga pangkat. Nang sa ganun ay mas madali ninyong matapos ang inyong pangkatang gawain. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang matapos ang inyong gawain. Ngayon, titignan natin kung tama nga ba ang mga salitang nabuo ng bawat pangkat. Uunahin natin ang mga salitang nabuo ng unang pangkat. Ano nga ba ang makikita niyo sa larawan, mga mag-aaral? Mayroong na? Magaling. Ang salitang nabuo ng unang pangkat ay, ibasa nga lahat, pangingisda. Ito ay pangingisda. At sa ikalawang larawan, ano makikita niyo sa larawan ito? Magmimina. Mayroong na mimina. Ang salitang nabuo ng unang pangkat ay pamimina. Magaling. Dahil tama ang mga sagot na o mga salitang nabuo ng unang pangkat, bibigyan natin ang unang pangkat ng MacDo Club. Love ko to. Okay, dahil love na love natin ang sagot ng unang pangkat, bibigyan natin sila ng 3 puntos o ng 3 bulaklak. Titignan naman natin kung tama ba ang mga salitang nabuo ng ikalawang pangkat. Okay, ano nga ba ang larawang nakikita niyo sa harapan, mga mag-aaral? Mayroong nagtatanim po. Mayroong nagtatanim o nagsasaka. Ang salitang nabuo ng ikalawang pangkat ay basahin na lahat. Uy! Pagsasaka. Okay, tama. Ngayon, ang ikalawang larawan na nabuo ng ikalawang salita na nabuo ng ikalawang pangkat ay turismo. Magaling. Ngayon, bigyan natin na ang galing club ang ikalawang pangkat. Ang galing, ang galing, ang galing. Dahil napakagaling din ng ikalawang pangkat, ibigyan din natin sila ng 3 puntos o ng 3 bulak. Ngayon, mag-aaral. Ano sa tingin nyo ang pagsang ating tatalakayin sa
Magaling. Ang pagsang ating tatalakayin, okay. Sa araw na ito ay patungkol sa basahin niya lahat, mga kabuhayan sa Pilipinas. Ngunit bago natin pagpapatuloy ang ating talakayan, gusto kong basahin ninyo ang ating layunin. Basahin na ninyo. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan ang mga mag-aaral ay nakikilala ang mga gawaing pagkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay ng mga Pilipino. Nailalarawan ang mga kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasalula. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan ko na ang lahat ay nakamit ang layunin ito. Ngayon, nadako na tayo sa ating Ang unang kabuhayan sa Pilipinas ay ang pangingisda. Basahin niyo nga kung ano ang pangingisda. Ito ay ang proseso ng paghuli ng isda sa pamamagitan ng pagbibigit at pagbibitaw. Ang unang kabuhayan sa Pilipinas ay ang pangingisda. Ito ay ang proseso ng paghuli ng mga isda sa pamamagitan ng pagbibitaw o pagmimigit. Dahil ang ating bansa ay pinaliliputan ng dagat, inaasahan natin na mayroon tayong mga mamamayang Pilipino na ang pangunahing kabuhayan ay ang pangingisda. Ang ikalawang kabuhayan naman ay ang, basahin niya lahat, pagmimina. Ano nga ba ang pagmimina? Ay isang proseso ng pagbuhay at pagkuha ng mga mineral mula sa lupa. Okay, ang pagmimina naman ang ikalawang kabuhayan sa Pilipinas. Ito ay proseso ng pagkuha o paghukay ng mga mineral mula sa lupa, kagaya na lamang ng ginto, pilak, platinum, at iba. Ang ikatlong kabuhayan sa Pilipinas na ating tatalakay ay tungkol sa pagsasaka. Basahin niyo nga kung ano ang magsasaka. Ito ay tumutukoy sa gawaing pagtatanim at pag-aani ng mga yaramang pagkain. Okay. Ang pagsasaka naman ay tumutukoy sa gawaing pagtatanim at pag-aani ng mga halamang kakainin. Sabi nga nila, kung may itinanim, mayroon ding aanin. Ano nga ba ang mga inaani ng mga magsasaka? Ito ay palay, mais, saging, tubo, at marami pang iba. Pangunahing hanapbuhay din ito ng mga mamamayang Pilipino nating nakatira malapit sa kapatagan. At ang huling kabuhayan na ating itatalakay ay patungkol sa turismo. Basahin na ng sabay-sabay. Ito ay pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino na naninirahan malapit sa nagagandahang Okay, sapagkat marami tayong nagagandahang tanawin sa ating bansa, ito ay nagiging kabuhayan din ng iba nating mamamayang Pilipino. Ngayon, naintindihan niyo ba ang ating itinalakay sa araw nito, mga mag-aaral? Opo. Kung ganun, ano nga ba ang mga kabuhayan sa Pilipinas? Mag-aaral din, Michelle? Ang kabuhayan sa Pilipinas ay pagkagisda, pagmimina, pagsasaka, tourism. Magaling. Ano naman ang pangunahing kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino nakatira malapit sa dagat? Mag-aaral din si Magaling. Ito ay pangingisda. Paano naman sa ating mamamayang Pilipino na nakatira sa kapatagan? Ano naman ang kanilang pangunahing hanapbuhay? Okay, mag-aaral din ka. Pagsasaka. Magaling. Ito ay ang pagsasaka. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng isa pang pangkatang gawain. Gusto niyo ba yun, mga mag-aaral? Okay, kung gano'n, bawat grupo ay bibigyan ko ng isang kartulina at may mga katanungan na sinulat ko dito sa maliit na papel. Ang gagawin niyo lamang ay hanapin ang mga sagot dito sa loob ng puzzle board. Ito ay para sa unang grupo. At ito rin naman ay para sa ikalawang grupo. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang matapos mo ang inyong gawain.
inyong grupo upang iulat ang inyong nagawang natapos na gawain. Okay, sa unang pangkat, ngayon, bigyan natin ng 5 bagsak ang unang grupo. Ibigyan din natin sila ng 2 puntos o ng 2 bulaklak. Ngayon, susunod naman natin ang representante o ang magulat ng ikalawang. Ngayon, bigyan din natin ng 5 bagsak ang ikalawang grupo. Okay, ngayon, para sa ating panibagong gawain, magkakaroon tayo ng bagsak sa tula. Bawat grupo ay kinakailangan pumili ng representante upang pumunta dito sa harapan at pumili ng kanilang isa sa tula. Okay, para sa unang pangkat, sino ang iyong representante? Okay, para sa ikalawang pangkat. Okay, bago natin ipagpapatuloy ang ating gawain, basahin muna natin ang ating rubrics. Ang presentasyon ng bawat pangkat ay bibigyan ng marka ayon sa sunod-sunod na rubrics. Pamantayan, malikhain, kabuluhan, pagkakasa at pagsunod sa. Okay, ngayon bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang magsasagot. Pagsasatulan na aming napilihan tungkol sa pagpipila. Uy, good! Bigyan natin ang unang pangkat na ang galing clap. 1, 2, 3, go! Ang galing kanto, ang galing kanto, ang galing galing. Bibigyan din natin sila ng 5 puntos o ng 5 bulaklak. Ngayon, dadako naman tayo sa ikalawang grupo. Ang napili namin ay pagsasaka. Meron eh. Tagtanim ay di biro. Okay, magaling. Ngayon, bigyan natin ang 2 pangkat na Indonesia Club. Okay, ready, go! Very good, very good, very good. Okay, bibigyan din natin ng 5 puntos o ng 5 bulaklak ang ikalawang pangkat. Okay. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang ating tinalakay sa araw na ito? Oo! Kung ganon, kumuha kayo ng papel at sagutan ang ating maikling pasulit at pagkatapos nito ay kunin niyo ang inyong puting kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. At dito na tatapos ang ating klase. Paalam mga bata! Paalam po! Everybody asking how we doing, say we good.